what is dedication. Third, what is the responsibility of this what we call parents and sponsors. Pangapat po, titingnan po natin sa Biblia kung ano po yung tinatawag na dedication but hindi tinatawag na baptism. Pangalima, titingnan po natin kung ano po yung responsibilidad ng congregation o tinatawag na witness. Luke chapter 2 verse 24, 22, when the time of their purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. The law of the Lord says, if a woman's first child is a boy, he must be dedicated to the Lord. Maganda kasi nandun naka-state talaga. So they offer the sacrifice required in the law of the Lord, either a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Si Jesus Christ po, nung maliit pa, after 8 days, nung pinanganak si Jesus, dinala po siya ni Mary and Joseph, yung physical mother niya at father. Dinala po siya sa Jerusalem. He brought Jesus, the child one, to Jerusalem for the purification. They bring 2 pairs of turtle doves and 2 young pigeons. The first pattern, ang unang pattern sa dedication, si Jesus Christ. Kaya yung mga bata natin, tinatawag, i-dedicate din. Second, after 8 days, 8 days bago after nung pinanganak, pagkatapos pinanganak, okay lang, walang problema kung hindi after 8 days kasi yung ang oras at saka panahon natin. Pagkatapos po, nagdala sila ng tinatawag na offerings. Pair of doves, kalapate na pares, at saka pigeon. Para offering dun para sa Panginoon, sa kanilang dedication, para dun kay Jesus Christ. Kaya sa House of Prayer for All Nations Incorporated, for the whole Philippines operation, meron tayong tinatawag 50 pesos. May sobre po na binibigay. Ewan ko kung meron. Parang wala akong nakitang sobre. Sa House of Prayer for All Nation may tinatawag na sobre na ang minimum ay 50 pesos each na ilalagay doon in behalf of 2 pigeons and pair of doves. Kung may doves ka at pigeons, pwede kang magdala. Sa church namin, kasi nga walang doves, mahirap hanapin at saka pigeons, dadala sila ng manok in behalf of dove. Nagdadala sila na minsan pato na kung anong pwedeng dalhin nila na livestock. Minsan yung iba nagdadala ng baboy para sa vacation. Pero in behalf of that doves, in behalf of that what we call turtle doves or pigeons during the offering, kaya may sobre tayo na 50 pesos ang ilalagay doon in behalf po yun sa tinatawag na living stocks, which is the pigeons and the doves. Tapos yung ating certificate, centralized po sa buong operation ng House of Prayer for Nation, ang bayad doon sa certificate is 50 pesos. Saan makukuha ang certificate?
doon sa ating pastor. Kung ako yung nagdedicate, dito nadedicate sa muso, ay kay Palong, ang responsibility po dito, ang responsible po dito, ay ang pastor natin na nakasign dito kay Palong, Pastor Gemercindo Borja. Tapos doon sa officiating minister, kung hindi magagawa ngayon habang nandito pa ako, in behalf para sa akin, ibibigay ko yung authority kay Pastor Gemercindo Borja, siya yung magsasign doon sa officiating minister. Ang bayad doon, 50 pesos. Saan papunta yung 50 pesos? May share doon sa ating proper curriculum. Tapos, tawag dito, yun yung offering natin para kay Lord. Ang tinatawag na dedication, ang bata po, nung maliit, habang maliit siya, tinatawag siyang dedicate. Sa English, it is very clear for the purification. Sa Bisaya, gidala nila si Jesus dito sa Jerusalem, aron halad, aron pagputli. Gitawag siyang pagputli for purity, for the purification. Ang dahilan po kung bakit i-dedicate yung bata, hindi para maging Kristiyano. Sa gospel po, may turo kasi sa labas nating maririnig, hersi-hersi lang naman, walang katotohanan, ibig sabihin, na ang bata kailangan binyagan, i-dedicate po, para magiging Kristiyano. Sa gospel may nangyari. Sinaway ng mga apostol, sabi niya, umalis na kayong mga bata, napakaingay nyo. Habang nagtuturo yung guro na si Jesucristo. Sabi ni Jesus Christ, nung napansin niya, sabi niya, huwag niyong sawayin yung mga bata. Palapitin niyo po sila sa akin. Nung lumapit yung bata, kinarga ni Jesus, sabi niya, kung hindi kayo mahintulad sa batang to, hindi kayo makakapasok sa aking kaharian. Ibig sabihin, hindi pa mag-dedicate yung bata, hindi pa magkaroon ng tinatawag na ihalad ang bata. Kristiyano na siyang daan. Hindi po i-dedicate ang bata o tinatawag na ihalad ang bata para makristuhanon. Kristuhano na daan ang bata sa harapan ng Panginoon. Ginawa natin ang dedication for the purification. Ibig sabihin, aron pagputli ninyong mga ginikanan at tubangan sa Ginoo. Sa lain pagkasulti, aron paghilo ninyong at tubangan sa Ginoo. Mga ginikanan, mga parents, kung may mga nanay, tatay, na may mga anak na hindi na-dedicate, i-dedicate nyo po para magiging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Parents, Fernan, at saka si Sister Lerma, Fernan, sa oras na, sa ngayon na dinidicate nyo yung anak nyo, yung dalawa niyong anak, nagiging malinis kayo sa harapan ng Panginoon for the purification. Yun yung kahulugan na tinatawag na dedication. Bakit po tinatawag na dedication? Hindi tinatawag na binyag. Yung binyag, tinatawag na binyag, may tinatawag na binyag or tinatawag na baptism, baptismal, or ano pang tinatawag. Yun yung galing sa tinatawag na baptism or tinatawag na baptiso. Ang bata po, hindi po babautismuhan. I-dedicate po yung bata for the purification. Para sa paglinis ng bata sa harapan ng Diyos at sa inyo, kayong mga magulang. Magiging malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Minsan ma-misinterpret. Bibinyagan yung bata. Ngayon, tatalakayin ko ng maiksi. Ba't hindi binabautismuhan yung bata? Kailangan i-dedicate. Napaka-simple. Simpleng explanation. Yung tinatawag nating baptism of the water, like John the Baptist, what he did to Jesus Christ. Nung nabautismuhan si Jesus Christ, malaki na po. The age of Jesus Christ during the time, estimated it was 33 years old during the time when he go to river of Jordan. Then ask John the Baptist, the favor of John the Baptist to baptize him. Ibig sabihin yung baptism ay mangyayari lang po
doon sa tao na malaki na, ibig sabihin may pag-uunawa na, may tamang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Ano ba ang ibig sabihin ng water baptism? Ang ibig po at kahulugan ng tinatawag na bautismo sa tubig na ginagawa natin ay ang tinatawag na kung saan na malaki na siya, may tamang pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Nung naunawaan niyang salita ng Diyos na hindi pala kailangan manatili sa buhay na makasalanan, kailangan niyang sumuko at tumigil na at iwanan ang dating buhay na puno ng kasamaan, na willing na po siyang tumalikod sa buhay na yon, at kailangan niyang mamuhay ng matuwid, na magiging bago na siya at iwanan niya na yung luma. Kailangan siyang bautismuhan sa tubig. Ang kahulugan ng bautismo sa tubig ay huhugasan siya. Ibig sabihin, yung dating buhay niya puno ng kasamaan, tatalikuran niya na. Kaya yung bautism, isang desisyon na talikuran ang buhay na masama at buhay na puno ng kasalanan na walang takot sa Diyos, at magdidesisyon siya na mamuhay ng tapat at matuwid sa harapan ng Panginoon na tinatawag magiging born again, mabuhay muli, magiging bago na siya, magiging bago sa harapan ng Diyos. Ay yun yung kahulugan na tinatawag na bautismo. Amen po ba? Sino naintindihan po ba? Amen. Kaya kapatid, pag meron tayong desisyon, Panginoon, tatalikuran ko na po yung buhay na hindi niyo po gusto. Mag-a-undergo po siya ng water baptism. Pagkatapos niyang ma-undergo ang water baptism, magdidesisyon na po siya. Iyon, mamuhay na po siya na tinatawagin natin tao na may Kristo. Magiging Kristohano na po siya. Magiging Kristiyano na po siya. Ibig sabihin, bagong buhay na. Ibig sabihin, namuhay na ng matuwid. Iilan po dito sa atin walang bautism? Meron pa po ba dito sa atin na hindi na bautismuhan? Meron pa. Gusto po ba ninyo na talikuran ang buhay makasalanan? Iwanan nyo ang dating buhay na tinatawag na buhay na masama na hindi kalugod-lugod sa Panginoon? Kung magdidesisyon po kayo mga kapatid, niiwanan ang buhay masama na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, at talikuran na at iwanan ng lubusan yung buhay na yon, kailangan mag-undergo tayo ng water baptism. Kailan po mangyayari mga kapatid? Ang kaligtasan ay darating sa oras na naririnig natin ang salita ng Diyos. Pag narinig natin ang salita ng Diyos ngayon, kailangan maniniwala tayo at mananampalataya tayo. Talikuran natin ang buhay na masama. Dahil di natin alam, mamaya na ako, pastor, sa susunod na ako. Kaya ang tanong, bukas sa susunod na araw, buhay pa ba kaya tayo? Makapag-desisyon pa po ba tayo sa ating dapat na gagawin? Kaya mga kapatid, yung gustong tumalikod sa buhay na makamundo, buhay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, buhay na kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon at gusto nang magbago, mabuhay bilang isang Kristiyano, mabuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. May baptism po mamaya, alauna. Ang mangunguna po si Pastor Efren. Anong pangalan ni Pastor Efren? Villanueva. Efren, pangalan na ngayon. Pastor Efren Villanueva. Ayun, nakakulay red. Yung steering committee na natin. Alauna, lumapit kayo sa kanya, alas 12 pagkatapos ng tangalan. Papalista po kayo doon. Tapos may gagawin tayong water baptism. Ibig sabihin yung water baptism, malaki na po, marunong na marunong na magdesisyon. Yung bata, halimbawa, anong tawag nito pangalan? Dexter. Dexter ba? Perlin. At saka si Dexter. Perlin, Dexter, huwag kang umiyak. Dexter, alam mo ba na si Jesucristo ang siyang tagapagligtas? At magsisisi ka na ba? Talikuran mo ang buhay na masama at mamuhay ka na matuwid? Oo. Yung isa. Ganun lang yung isa. Itong isa. Kasama nito. Kahit magsabihan mo pa yung bata na yan, magsalita ka tungkol sa karya ng Diyos, hindi maunawaan ng bata. Kaya yung bata, hindi dapat binabautismuhan, dapat i-dedicate. Dahil walang tamang pagkakaunawa tungkol sa salita ng Diyos. Kaya ang gagawin natin ngayon, hindi baptism. Ang gagawin natin sa bata, dedication.
yung baptism para sa mga matatanda, mamayang alauna. Third, mga sponsors. Sa Bible, hindi malinaw na naka-state yung tinatawag na sponsors. Pero may tumanggap kay Jesus Christ, sumalubong, mga matutuwid na tao, sila Simeon at saka si Ana, sila po ang mga taong may takot sa Diyos, puno ng Santong Espiritu. Yun yung tinatawag nating mga sponsors. Pangalawang nanay, natatakot magiging sponsors yung iba. Dahil nga po, lalo pag tuwing Disyembre, siyempre, pag sponsored, nalalagay yung pangalan dun sa pakod. Sponsored by Honorable Berhental Pulana San Juan. Sponsored dun sa school, nagbigay ng anong mga bagay. Yun yung sponsor ng inisip, kaya natatakot magiging sponsors. Kasi pagka Disyembre, lalapit maraming inaanak. Hindi lang po hanggang dun sa bagay na yon, magiging sponsor tayo. Sa Bible naka-state, not material things. Pero hindi ibig sabihin na yung material things nawawala. Pero yung na-specify sa Bible, yung spiritual things, magiging responsable. Halimbawa, yung bata, pag nakita natin na pabayaan ng magulang, nakita niyo mga ninong at kaninang, kayo yung responsibilidad. May responsibilidad yan sa harapan ng Panginoon. Pag hindi nyo gampanan, mananagat kayo sa Diyos. Third, yung sponsors, parents. Third, the congregation. Ba't kinakailangan ng tinatawag nating dedication? Ginagawa natin dito sa church, sa congregation, kung saan maraming saksi, maraming witness in front of the congregation. Hindi naman pwede naman kaya siguro natin gawin sa loob na lang ng bahay, sa loob na lang ng kwarto. Magtatago na lang. Ba't kinakailangan nandito sa harapan ng congregation? Dahil congregation, remember, lahat ng nandito may responsibilidad tayo sa batang to. Ni Perlin at saka ni Dexter. Halimbawa, pag nakita natin pag lumaki, ito'y pasaway. Halimbawa lang, gumagamit ng illegal drugs, nagdodroga, nagiging lasengo. Pag nakita natin to, tapos kapatiran natin, dahil Kristiyano tayo, nasa house of prayer ako, kasama ko yan, kapatiran ko yan. Tayo'y may responsibilidad. Nasawayin yung bata na yung turuan ng tama. Fernan, mag-asawa, pag may kapatiran na kasama natin sa House of Prayer Coronation, kasama natin Kristiyano, nasasaway sa inyong anak, huwag niyo pong ikonsinte. Dahil kami ay may responsibilidad dun sa anak nyo, sa harapan ng Panginoon. Pag lumaki yan, nag-asawa at nag-away lagi sa asawa at hiniluwalayan yung asawa, tayong congregation may responsibilidad, payuhan natin na huwag kayong maghiwalay. Pag nagkahiwalay yan, tayong mismo congregation na kapatid sa pananampalataya, may pananagutan tayo sa harapan ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin at tinatawag na meaning ng congregation. Tayo po ay may responsibilidad sa bata na yan. Kaya po mga kapatid, gagawin natin ang seremonyas. Nais ko pong tumayo ang tinatawag na tatay at saka nanay. Kayo ba'y manunumpa, Fernan, at saka si Mrs. na yung bata, pag inadidikit natin yan, sa kanya na yan. Ibig sabihin, pag lumaki yan, gagamitin ng Panginoon, gawing praise and worship leader, gawing drummer, hindi na kayo makakapigil. Susuportahan nyo na lang. Kasi sa kanya na yan. Amen. At inyo bang isasaad sa Diyos at inyo panunumpa sa Diyos na yung bata dadalhin nyo sa tuwing linggo para matuto sa salita ng Diyos, magakay sila sa maayong pulong sa Ginoo, matuluan sila sa kamatuoran. Tapos, paatin ninyo ng Sunday School para maturuan sa church tuwing linggo. Papanako nyo ba na tuturuan sila, dalhin sila sa simbahan para ma-maintain yung kanilang spiritual life hanggang sa paglaki? Nangako sila. Mga ninang at sa kaninong nangyayang kung tumayo. Mga ninong, mga ninang, manunumpa pa tayo sa harapan ng Diyos, mangako pa tayo sa harapan ng Panginoon na gagawin natin ang ating responsibilidad sa bata na yan. Isang istorya, isang kwento.
Sino nakakilala ng kagang? Sa Bisaya, kagang. Kasag, crabs. Sa Tagalog, crabs. Alimasag. Alimasag, kasag, maura. Alimango. Sabi nung nanay na alimango, nung nakita niya yung ganang mga anak, marami, nakapila sila sa dalang pasigan. Sabi nung nanay na alimasag, alimasag about face. Ganun na sila lang, nakaharap sa nanay. Lakad pa kanan na! Nakamarching yung alimasag. Pag ganun sila, patagilid. Nagalit yung nanay niya alimasag. Harap sa kaliwa ulit! Sabi niya gano'n. Sabi niya, ang lalaki-laki nyo na, hindi mo kayo makalakad ng tuwid. Yung tama, ba't nakaganon, nakatagilid? Nainis yung mga anak na alimasag. Sabi na, nanay, kayo mahumarap sa amin. Sabi ng mga baang maliliit na alimasag, nanay, lakad pa kanan. Ganon din. Harap pa kaliwa, lakad pa kaliwa. Ganon din. Kaya pala, sabi niya, utos ng utos ka sa amin. Na lumakad na matuwid, ikaw, kahit ikaw, pahalang pa rin. Sponsors, parents, you cannot teach to your daughter sa inaanak nyo, dun sa anak nyo, una makikita sa buhay ninyo. Congregation, magsitayo ang congregation. Congregation, magsitayo, may responsibilidad po kayo. Mangangako po ba ang congregation pag nakita niyo itong bata na malalaman natin na ito'y kapatiran natin? Mangangako po ba tayo na gawin natin ang ating responsibilidad, ating turuan upang mamuhay na matuwid? Congregation, kailangan malakas. Ayun, congregation, ating i-dedicate yung bata, aakyat dito ang mga sponsors at saka yung nanay at saka tatay at kasama yung bata dito sa likod. Sa isang awitin, huwag na si Pastor. Ito, gitara na. Gitaris, huwag nang magitara, walang gitaris. Give thanks with thy grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Berlin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I dedicate this child, Perlin Hulyar, for the purification. In the name of Jesus Christ, I dedicate you. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Hail Sander Hulyar, I dedicate you for the purification. In Jesus' name, amen and amen. One song. Jesus,
What I want